po ito pabuti. At ito po ay pasira. Sapagkat yan na po yung nakalagay sa Bible, di po natin pwedeng baguhin yun. Darating po ang takdang panahon, ang buong mundo ay gugunawin ng Diyos. At bago po mangyari yun, ang lahat po ng mga taong sumasampalataya sa Kanya at sumasamba sa Kanya, bago po mangyari yun, tayo po ay kukunin niya munang muli. Siya po ay muli paririto upang tayo ay kuhain. Bago po mangyari ang matinding kaguluhan at paggunaw ng mundo, ang lahat po ng sumampalataya sa Kanya, kukunin niya at isasama na niya sa Kanyang kaharian sa langit. Kaya, sa totoo lang po mga kapatid, ito pong ginagawa natin every Sunday na pagsamba at pag-aalaala sa Lord's Supper na ginagawa po natin. Ito po ay isang dakilang pag-asa. Lagi pong pinapaalala sa atin na meron tayong pag-asa. Kahit magunaw ang mundo, kahit sumama ang mundo, kahit maghirap ang mundo, hindi po tayo dapat mag-alala sapagkat hindi po yun ang pag-asa natin. Ang pag-asa natin, itong ginawa ng Diyos na laging pinapaalala sa atin. Kaya ang utos po sa atin sa church, sa tuwing tayo magkakatipon, alalahanin natin siya. Bakit? Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, chapter 4, verse 13 hanggang 18. Unang Tesalonica, chapter 4, verse 13 hanggang 18. Unahin ko nang basahin yung 18. Kaya lagi niya sinasabi na alalahanin natin siya. Sabi niya po dito sa verse 18, na huling talatang babasahin natin mamaya, sabi niya, kaya mga aliwang kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ito ang ating kaaliwan, sapagkat ito ang ating pag-asa. At ang pag-asa po na ito ay tiyak na pag-asa. Hindi po ito yung pag-asa na nananyamba lang tayo sa pag-asa. Totoo po ito. Kapag po ang isang pag-asa ay inaasahan natin at nakikita at natatanaw po natin, lumalakas at sumasaya ang ating kalooban. Kaya po lagi tayo nag-aalala tuwing Sunday. Kasi ito ang nagpapalakas ng ating loob, ito ang nagpapasaya sa atin kahit magulo ang mundo, kahit mahirap ang mundo, kahit meron tayong mahirap na sitwasyon, ito yung nagpapagalak sa ating puso. Kasi matatapos ang lahat ng bagay dito. Pero itong inaalala natin na Diyos, ito po yung walang katapusan. Kaya sabi niya, pinapaalala niya lagi sa atin, at mag-aliwang kayo sa isa't isa. Ito po ang sabi niya sa unang Tesalonica, chapter 4, verse 13. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa mga nangatutulog. Yung mga natutulog po, ang sinasabi niya po dito, yung mga mananampalatayang tao, yung mga nanampalataya ng mga tao na namatay na, katulad ng mga kapatid natin ng mga namatay na mga sumampalataya, ang turing po sa kanila, natutulog lang. Hindi totoong patay. Kaya ang pagkakabangkit po dito, natutulog. Pag po sinabing natutulog, gigising ka pa. Tama po ba? Sa literal, sa pisikal. Pero sa spiritual, ang sinasabi po dyan dito natutulog, namatay na physically. Pero hindi tayo mananatiling patay. Sapagkat bubuhayin tayo ng Panginoon. Sabi niya rito, tungkol sa mga natutulog upang kayo huwag mga lumbay. Tingnan nyo, para hindi to tayo malungkot na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Meron tayong pag-asa, mga kapatid. Lahat ng sumampalataya sa Panginoon, kaya lagi tayo nag-aala-ala ng pagsamba. Sapagkat kung tayo nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman. Tayong mga natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Ang linaw po ng talata, di ba? Sapagkat kung tayo nagsisisampalataya kay Jesus na siya ay namatay at muling nabuhay, gayon din naman, tayong mga sumampalataya, bagamat mamatay physically, tayo daw po ay muling mabubuhay at dadalhin tayo na kasama ni Kristo sa langit. Dadalhin na tayo kasama niya doon. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayo naman na mga nabubuhay pa, tayo na mga buhay pa. Kung sakaling dadating na ang Panginoon, tayo mga buhay pa na sumampalataya sa Kanya, sabi niya, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon na hindi tayo mauuna
sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Malinaw. Bubuhayin sila maguli. At tayo naman, ang mga natitira pang buhay, kukunin tayo ng Panginoon at dadalhin tayo sa alapaap. Doon tayo mag-meet Hindi po siya tutungtong sa lupa. Hindi pa po yun yung second coming. Baka nagkakamali kayo. Ang second coming sa mga sumampalataya, doon sa alapaap, kukunin tayo ng Panginoon. Totoo po ito. Hindi po ito parang fairy tale. Para tayo lilipad, pupunta tayo doon sa alapaap. Sasalubungin tayo ng Panginoon, dadalhin tayo sa langit. Nakukuha mo? Yung mga namatay na po, yung kanilang kaluluwa, nasa piling na sila ng Panginoon. Pero yung kanilang katawan lupa na nabulok sa Santo Cristo, sa sementeryo, ipoform ulit po yun ng Diyos. Pagkatapos, gagawin glorified body. Hindi na yung katawan na ganito, na nagkakasakit at nabubulok. Nakuha nyo? Bubuhayin sila maguli. Pero yung pagkabuhay nila maguli, hindi na yung katawan na ito na lupa. Glorified body sa English. Sa Tagalog, maluwalaking katawan. Yung hindi nabubulok, hindi nagkakasakit, hindi na namamatay. Nakuha niyo po? Kaya sabi niya dito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong mga bubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ang linaw ng salita, no? Sasalubungin tayo, magbibit tayo sa alapaap, tayong lahat. Yung mga namatay na, tayo ng mga buhay pa na sumampalataya sa Panginoon, at pagkatapos, dadalhin daw tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian, at makakasama na natin siya ng magpakailanman. Ibig sabihin, wala nang katapusan. No? Kaya sabi niya rito sa huling talata, na unang kong binasa, kaya mag-aliwang kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Lagi daw po natin itong basahin at kalalahanin para maaliw tayo. Na kahit magulo ang mundo, meron po pala tayong pag-asa. Kaya po tayo every Sunday, inaalala natin na mayroong Diyos na nabuhay, namatay sa krus at muling nabuhay na magpuli, at muling paparito upang tayo ay kuhain. Pagkatapos po tayo kuhain ng Panginoon, doon po dadating yung tinatawag na Great Tribulation, yung dakilang kapigatian, na hindi pa raw nararanasan ng buong mundo. Mula pa nung likay ng tao hanggang ngayon, hanggang sa mga darating pa, hindi pa nararanasan ng tao yung ganong katinding kapigatian at hirap. Pero wala na po tayo dun. Biyaya po ng Panginoon. For 7 years po mangyayari yun. And after po ng 7 taong kapigatian na yun, tayo po nasa langit na nun. After po ng 7 taon, dun po bababa muli ang Panginoon at tutungtong sa lupa. Yun na po yung second coming. Sa Christian po, sa ating ang second coming, yung rapture na tinatawag, yung titipunin tayo sa alapaap. Sinasabi ko po yung mga bagay na ito, kasi lagi na natin nababanggit, marapit na dumating ang Panginoon. No? Nakikita na natin yung mga signs, totoo po yun. Hindi po kami nagsisinungaling kasi nasa Bible po yun. Kaya po tayo lagi, hanggang ganito pa yung sitwasyon natin, samantalahin natin yung pagkakataon na makapaglingkod tayo sa Panginoon, masamba natin siya, at mapuri natin siya habang tayo nabubuhay. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang sentro ng aming pagsamba. Ito rin po ang sentro ng aming paglilingkod at pagsunod, Panginoon, sa iyo. Wala pong iba, kundi dahil sa ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. Kaya po ang lagi namin pinapangaral ay walang iba, kundi sampalatayanan ang Diyos na namatay at muling nabuhay sa krus ng Kalbaryo upang kami ay tubusin sa aming pagkakasala. Sapagkat ito po ang buong sentro ng buhay ng isang tao. Ang makilala ka, ang sampalatayanan ka, ang magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat ang lupang ito ay lilipas, ang lahat ng buhay ng tao ay lilipas, at darating ang panahon,
kayo ay muling paparito at wawakasan ng mundo, sapagkat ang mundong ito ay pansamantala. At ang nais mo na mangyari sa mga sumampalataya sa iyo ay mabuhay, hindi ng pansamantala, kundi mabuhay ng magpakailanman sa piling niyo po sa arian niyo sa langit. Salamat sa pag-aalala ito na muli po namin, muli lagi po namin naaalala sa pamagitan ng tinapay at sarong na nagsisipulo, naglalarawan ng iyong katawan at ng iyong dugo na naghirap at nabayupay sa krus. Nagkaroon po kami ng pag-asa. Isang pag-asa na hindi po dito sa mundo, kundi isang pag-asa dyan po sa kaharian niyo sa langit. At ang pag-asang ito ay walang ibang gumawa nito. Hindi ang aming mga sarili, kundi ikaw mismo. Pag-asa na pinatunayan mo sa pamagitan ng pagbubugo ng iyong dugo, ng iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At pag-asa po ito, sapagkat tunay na pag-asa, sapagkat ang namatay pong Kristo sa krus ay muling nabuhay. Katibayan na ang pag-asang ito ay totoo at meron na kaming pwedeng panghawakan, sapagkat ang Diyos na nangako sa amin na hindi na natiling patay, kundi muling nabuhay. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang dalawang elementong ito at mapurit masamba ka namin, maluwalhati ka namin ng aming buong puso at buong kaluluwa sa umaga nito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen.